And I'm so happy kasi I am very interested in this. You know why? Yes. Attorney Jovencio and of course Manuel, para sa akin napaka-importante na matrain natin ang mga kabataan eh. Kasi kung bata pa sila, yan sa SK, mga future leaders natin yan, kung bata pa lang sila at ginagawa na nila yung mga violations, ngayon pa lang, eh siguradong pag tumanda yan, baka mas malala pa. So we have to train them as early as now. Yung mga sinabi po kanina ni Attorney Jovencio, kontrabigay, dapat po wag na po tayo na nabibili ng boto. Iwasan po natin yan. At yung mga nakakatanda po sa atin, wag po kayong gumawa ng masamang example sa mga kabataan po natin. So Attorney Jovencio, we would now like to go to the topic of the complaints that you have been receiving since you are in COMELEC. Ano po yung mga common complaints po na nakakarating po sa inyo, sa opisina po ninyo, na yung pong kasagsagan na po ng kampanya? Well, kadalasan ng mga complaint dito ay tungkol sa paglabag ng campaign rules, no? Ang iba nga may complaint about some government officials engaging in partisan or campaigning or electioneering, no? At kadalasan naman puro yan na isusumbong sa amin yung mga violation ng campaign, no? At meron mga indications na meron din silang mga possible na isusumbong tungkol sa kontrabigay. Pero kadalasan sa kontrabigay, pagdating ng ating mga kapulisan ay halos wala na yan or nabulabog na yan pagdating ng ating enforcers in order to address kung meron man presumptions ng apparent kontrabigay. No? Kasi dito sa ating resolution ngayon, maraming mga presumptions, no, na pwedeng sabihin natin na there is an apparent vote buying, like mahaba ang pila at mayroong pinamimigay. Ang presumption yan is merong vote buying, no, especially kung merong ang binigay na pera or anything of value na may kasamang polyetos or mga listahan ng mga kandidato, no. So these are presumptions, no. In fact, kahit nga sa pagsubmit nila ng list ng watchers hindi pwedeng lumampas ng dalawa, otherwise pag lumampas, that's also a vote buying, no? And presumption of vote buying. So itong mga presumptions ngayon, di ba, yung money ban natin is also a presumption na pag may hawak-hawak ka ng pera ng 500,000 and above is a presumption of vote buying, no? Within a certain period or days before election day, no? So iyon yung mga reklamo sa amin dito na yung mga campaign violations, no, na mayroon nilagay sa mga areas outside the designated common poster area. Pero nakita nyo naman, we have been consistently in our field offices conducting yung Operation Baklas, no? Nung isang araw or the other day, nagbaklas si Chairman dito sa may Chairman Garcia dito sa may Recto, no? Ang dami doon sa may LRT area. At kanina nasa Pasay na naman, no? At ang ating mga election officers ay meron mga schedule na operation kasi we want to implement the resolution so that there is leveling playing field, no? Kasi kung hindi sila susunod, unfair naman sa doon sa sumusunod, no? Yun yung reason kaya meron tayong prior to this, meron tayong anti-EPAL campaign para yung mga sumusunod ay magkaroon ng patas na playing field, no? Kasi nauna sila, yung iba hindi pa. So, yun po ang mga ginagawa dito sa NCR. Yun. At Attorney Jovencio, may mga lumabas kasi sa news na pati yung kailangan pag may mga t-shirt na may mukha ni kandidato, kumakandidato for barangay chairman at SK, dapat may bilang lang po yung mga t-shirt nila. At doon po, paano po ginawa yung rules na yon na may value siya at mako-consider na vote buying kung tama pong pagkakuha ko, pati yung pagpapakain po, Attorney Jovencio? Yes, yun yung pagpapakain ay hindi yan considered as election campaign activity, no? So in fact, kaya ma-interpret siya as vote buying. At doon sa mga pagsusuot ng mga t-shirt during campaign, pinapayagan lang ng COMELEC ang at least 5 na kasamahan ni kandidato na magsuot, no, ng campaign t-shirts, no, nila. Kasi
pag unang-una pag pinayagan yan, that would form part ng kanilang expenditures na alam nyo naman na technically ang liit lang ng kanila dapat igastos, no? 5 pesos per candidate, no? At kaya yun, bawal yun. At saka nasa ating Omnibus Election Code na lalo na sa before or during the day of the elections, bawal ang magbigay ng pagkain at bawal ang maglibre ng transportasyon sa mga botante, no? Dahil ito ay considered as an election offense, no? Kaya ito ay pinapatupad natin at pinayagan ng COMELEC na at least magkaroon ng kung meron man kayong campaign t-shirt kasamang kandidato sa inyong pag-iikot, pinayagan lang ng ibang o ilang tao na 5 katao na maaaring magsuot ng t-shirt o ng kandidato na kanilang tinutulungan. Okay, Yes, so sa mga narinig ko, oo, Manuel, sa mga narinig ko, very important ito, i-stress natin ito sa mga voters po natin at saka sa mga kandidato po natin. Ulitin ko lang po yung mga narinig ko kay Attorney Jovencio. So unang-una na dyan, kontrabigay ng pera, no? Dapat hindi po kayo namimigay at kayo rin naman po ng mga botante, wag po kayong tatanggap. And then, yung bawal po magbigay ng pagkain, bawal din po mag-transport ng mga voters. Pagkatapos, hindi rin po pwede nung naglalagay po kayo kung saan-saan lang ng mga posters po ninyo, dapat meron pong designated area or dun sa isang private residence na papayag naman po yung may-ari ng bahay or building. So, pwede daw po yun. Attorney, gusto ko pa pong i-discuss po ninyo yan. But before we go to that again, para po dun sa sa hindi po nakakaalam kung saan po silang precinct pupunta. Yung mga iba nakalimutan na, yung iba talagang they don't have any idea dahil hindi sila nakaboto dati. What do you advise them? Ito pong mga nasa NCR, if they don't know where they are going, lalo na po yung mga first-timers, what can you give them as your advice from a representative of the COMELEC? Attorney? Yes, Attorney Dat. We are very much concerned about enfranchising them. No? In fact, kaya nga sinikap natin na mapaganda or mapalawak yung ating registration pati sa mall. Dahil gusto natin ma-enfranchise sila. At kailangan na itong election ay makaboto talaga sila kasi nasa listahan na sila. Ngayon, inaayos na lang ng COMELEC yung approval, hinihintay na lang yung approval sa DICT para malaman or mailabas namin yung aming precinct finder kung saan nandun yung kanyang presinto ng ating mga botante. Ngayon, kung meron ng approval ito, ay maaaring ka na lang pumunta sa website ng COMELEC at sa precinct finder, pwede ka nang makita mo ang iyong presinto. Ngayon, kung wala kang panahon or hindi natuloy yung paglabas ng ating precinct finder, meron pa ring paraan. Ang advice natin ay kung pwede naman kayong tumawag sa mga tanggapan ng COMELEC dito sa NCR o kaya kung malapit kayo, daanan nyo na lang para meron kayong way na makuha na ang precinct number at ang clustered precinct. Kasi meron tayong tinatawag na established precinct number. Doon sa pag-register nyo, nakalagay doon yung 4 na characters yun kasama ang isang letra. No? Halimbawa, 001A, 001B. Yan yung precinct number. Pero, ang pagboto ay nakakluster yan sa isa pang presinto. So, malamang 2 presinto ang magkasama sa isang clustered precinct. So, paano mo malalaman yan? Pwedeng ma-check. Ngayon, pagdating sa ating voting centers, meron yan nakalagay sa labas ng voting centers na mga precinct numbers na kung saan nandoon nakalagay kung anong classroom ka boboto. Ngayon, kung wala pa, hindi ka nakapunta sa COMELEC at malapit ng halalan, pagdating mo na lang doon sa voting center, meron naman tayong na-establish na nakalagay na VAD or Voters Assistance Desk. Nandun ang listahan ng mga botante, pwede ka rin kumuha ng inyong precinct number. So sa makatuwid, lahat ng panahon meron kang pagkakataon na ma-check yung precinct number nyo, lalo na kung lumabas yung ating precinct number sa COMELEC website. O kaya naman, doon mismo sa voting center kung saan kayo boboto na dati kayong bumoboto, ay doon pa rin naman ang botohan, meron kayong tinatawag na Voters Assistance Desk na pinangasiwaan ng mga Citizens Arms.
Meron pong listahan doon at pwede silang mag-check kung ano yung kanilang presinto. Pero kung meron kayong time, dumaan na kayo sa COMELEC. Iyon. At doon, Ayun. Attorney Jovencio, ay meron bang separate na mga line or lugar yung mga PWDs at saka mga senior citizen para hindi naman po sila mahirapan Yeah. kung sila po ay maghanap ng presinto? Okay. Magandang tanong yan. Kahit saan naman po, meron kaming priority lane. No? Kahit doon sa mga clustered precinct, merong separate na linya ang ating yung ating vulnerable sectors, no? Senior citizens at saka yung ating mga person with disabilities. Kasama pa nga yung heavily pregnant women. At sa NCR, meron tayong halos lahat ng voting center, meron tayong tinatawag na EAP, no? Emergency Accessible Polling Place. Nasa baba lang ito na ground floor ng isang voting center at ang mga senior na hindi na kayang umakyat o kaya heavily pregnant women o kaya person with disabilities, pwede nang doon na bumoto sa baba ng ating tinatawag na Emergency Accessible Polling Place. Ngayon, kung kaya na naman nilang umakyat sa second floor, third floor, doon naman ay meron silang priority lane. So, iba ang linya nila sa mga regular na botante. Yun po ang ating pagpapahalaga at pagsasaayos. In fact, doon sa Muntinlupa, nandoon ang ating pilot early hour voting. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ay exclusive, meron silang voting hour. Yung mga senior, person with disability at saka heavily pregnant women. Doon lang po yan sa Muntinlupa at a pilot test lang yan na kung naging successful ay maaring maging ganung policy na rin pagdating sa 2025 elections. So, yun po, meron silang priority lane. Yun. At Attorney Doc, Jovencio, salamat. Opo. Thank you, Manuel. I would like to take this opportunity to thank si Attorney Jovencio for giving us all those details. No? At nakita naman po natin, mga kaibigan, na ang COMELEC ginawa nila ang lahat, no? Para lang tayong lahat ay bumoto. So let's take advantage of this opportunity para maboto po natin ang tama po na mga opisyalis ng barangay at saka SK. So yung pong mga nag-iisip po dyan na basta na lang silang tatakbo lang para lang sa posisyon, wag po ganon. At sa mga voters po natin, piliin po natin yung talagang nag-serve ng mabuti. Hindi po yung dahil may binibigay na pera. So yung mga may binibigay na pera, tandaan po ninyo, kayo po ay may kaparusahan. Sir, Attorney Jovencio, para lang po matakot yung mga namibigay ng pera, ano po ba ang parusa sa kanila? In case po na mahuli sila na namimigay po sila ng pera or anything else, goods or groceries or bigyan sila ng pagkain or i-transport po nila yung mga voters nila, what is the penalty for those kinds of candidates po? Okay, for vote buyers, ang vote buyers natin could be candidates or their supporters, no? For vote buyers and vote sellers, yung sellers naman natin, ito yung mga botante, no? Vote buying is an election offense, no? Vote selling is an election offense, punishable by law, and it's a punishable imprisonment for maximum of 6 years without probation. Yun po yun. At pag sila ay kandidato, isa pang kaparusahan ay maari silang ma-disqualify. So kahit kayo ay manalo or hindi kayo mapoproklama. At ang masama pa doon, pag election offense, merong kaakibat, kadalasan yan sa sentensya ng korte, ng perpetual disqualification to hold public office. Kung saan, di na sila makapagsisilbi uli, magkumandidato or mag-empleyo sa gobyerno. So, yun yung mga consequences, no? So, lahat ng mga possible violators ng vote buying and vote selling at lahat ng election offense, yung illegal campaigning, election offense yan na punishable by imprisonment for not more than 6 years, no? Again, without probation. Gaya ng ibang offense na pag mga ganyang number of years ng imprisonment, merong probation. Ito, wala. Walang probation. Ibig sabihin, pag na-convict kayo, ay diretso yung sentensya buo. Hindi kayo pwedeng lumabas under probation.
Yon. At Attorney Ayan. Jovencio, napakalinaw, Attorney Dot, ng mga paliwanag. Yes, Attorney Dot, go ahead po. Yes, yes. So ayan, no? Na-explain na po ni Atty. Jovencio kasi tayo, we take it for granted. Ay, kasi ginagawa naman ito, ginagawa niya. Gayahin natin, lumaban tayo dahil magpapayaran bumibili. Please, ngayon po, seryoso po ang COMELEC po natin. Papakita po sa inyo ng COMELEC na hindi po yan basta-basta lang na you will violate the law. Because iba po ngayon ang COMELEC po natin. Nandiyan po si Atty. Jovencio. And I'm sure that with Atty. Jovencio there, hindi po nila papabayaan na yung mga sinet po nila na rules at yung mga nasa batas po natin ay hindi po ninyo susundin. So, Attorney Jovencio, I would now like to give the screen to Manuel who has another question for you. Yes, salamat Attorney Dot. At Attorney Jovencio, ano pa po inyong mga paalala sa mga botante at sa mga nangangampanya ngayong BSKE, particular dito po sa NCR, Attorney Jovencio? Go ahead po. Okay, doon sa mga kandidato, sa mga nangangampanya at sa kanilang mga supporters, no? Tumalima po tayo sa campaign rules para patas sa inyong mga kalaban, no? Na kayo ay nangangampanya alinsunod sa batas, no? So yun yung ating pakiusap. So iwasan ang ang pamimili ng boto, iwasan ang pamimigay ng kahit na anong ng pera o anuman na may value, no? At sumunod lamang, no? At ipakita lamang at isabihin sa mga botante ang inyong layunin o plataforma de gobyerno. Sa atin naman mga botante, hinihikayat natin lahat, no? Whether barangay or SK, na bumoto kayo dahil karapatan nyo to, at ito na ang panahon na tayo ay nagkakaroon ng partisipasyon sa ating demokrasya sa pamamagitan ng pagbibilang ng ating sarili sa pagboto natin sa halalan, no? So, ito isang kampanya namin na tayo lahat ay lumahok sa darating na halalan. Huwag tayong magpunta ng late na sa ating voting centers, no? Maganda pa rin yung mas maaga para hindi kayo magsiksikan. 7 o'clock hanggang alas 3 ng hapon ang ating botohan. Ulitin ko naman doon sa mga boboto, ang proyekto ng COMELEC na mayroon tayong mall voting, 4 na SM yan, no? SM Sukat, SM North, SM Fairview, at saka SM Manila. Doon meron tayong mall voting din sa Robinsons Las Piñas, Robinsons Metro East, Robinsons Manila, at saka ano pa yung Robinsons Magnolia. So, 4 na yon, no? So 4 na SM asa 4 na Robinsons, no? So lahat po ay ating ini-encourage na bumoto. Ito na yung panahon para makapag-participate kayo sa isang halalan na para sa lahat ay may pakinabang. Salamat. Ayan, okay. Complete na complete ang pag-inform sa atin ni Atty. Jovencio G. Balangkit. So we are so lucky, so fortunate to be hearing from the Assistant Regional Election Director himself, Atty. Jovencio G. Balangkit. Siya po ang Assistant Regional Election Director of COMELEC ng NCR. Attorney, sampulan po ninyo. Pakita po natin sa ating mga voters, di ba? Pakita po natin na talagang seryoso po tayo because the future is in the hands of our youth. If we do not teach them now how to become honest, how to have integrity, wala pong mangyayari po sa atin. Panahon na para po tayong lahat ay magbago. Attorney Jovencio G. Balangkit, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Thank you rin, Atty. Dot at saka Manuel. Maraming salamat at sa lahat ng nakinig, maraming salamat po. Salamat, Attorney Thank Jovencio. you. At yun, Ayan, Attorney diba? Dot, napakaganda nun. Napag-usapan na yun. Diba? Tama ka doon. Ang ganda nga, enjoy ako dun sa topic na yan kasi talagang pinag-iinitan ko yung mga madadaya eh. Alam mo, meron kasi talagang, di ba, merong mga, alam mo, gusto lang magkaroon ng pangalan, gusto lang magkaroon ng posisyon, pero wala naman silang planong magsilbi. At kawawa naman yung talagang karapat-dapat sa posisyon para magsilbi na nakita naman ng mga tao na mahusay, ang puso ay talagang nasa mga tao. Pagkatapos maraming pera o kaya may supporter na maraming pera
pagkatapos dadaanin sa pagbili ng boto. Hindi po tama yan. Kaya po tayo mga voters, be wise. Think of what's good for your barangay. Think of what's good for your community. Dahil kailangan po piliin po natin ang ating mga public officials, ang ating mga barangay officials because sila po ang tatakbuhan natin. Kapag meron po tayong kailangan, kapag meron mga gulo sa mga bahay po natin, sa neighborhood po natin, sila po. Pero kung ang iboboto po ninyo ay yung maling tao na dumating lang dyan dahil gusto lang ng posisyon o meron lang backer na maraming pera, nako, wag po. Di ba, Manuel? Yan. Tama ka lang dyan, Attorney Dotlo. Alalahanin natin lang yung mga kabataan na boboto ngayon kasi si Attorney Dot talagang simula noon siguro kasi siguro kabataan pa ni Attorney Dot yan na ang kanyang talagang parang advocacy, di ba Attorney Dot? At yan ang Yes. gusto mong magawa hanggang ngayon kaya nagpapaalala ka sa mga kabataan at sa mga botante. Tama ka dyan, Manuel, kasi marami akong advocacies, no? Number one is women's and children's rights, yung mga karapatan ng mga kababaihan natin, pinaglalaban ko yan, mga kabataan. Pagkatapos health din, no? I'm now the president of another organization that is going to educate people about non-communicable diseases. Kasi alam mo, Manuel, yung mga communicable diseases, akala natin, dun tayo nag-iingat, dun tayo natatakot. But 80% ng deaths po natin, mga Pilipino, ay galing sa non-communicable diseases. Heart problems, diabetes, kidney problems, etc. etc. Ngayon dito naman, kaya ini-insist ko na makapagsalita kanina dahil ito na yung pagkakataon na ma-educate din po natin ang ating mga kabataan. Because integrity should be ingrained in us. Wala pong mangyayari po sa atin kung bata pa lang tinuturuan na po natin na mangdaya. So, let's follow the law. Ang tama po na ilagay, yun po ang iboto natin. Okay? So, Manuel, Yes. ito na naman, carried away na naman ako. Ramdam ko yun, Attorney Dot. Kaya dapat talaga ay makabulalas yan at mapapakinabangan naman ng ating mga kababayan.